Good morning po, I'm Kuya Pao. Welcome dito sa aking munting channel, Pao Agri TV. Na-harvest ko na po yung lettuce dito at inulam na namin. Yan, pinalitan ko na ng maliliit na mustasa. Ito, lettuce pa itong isang ito. So, natira yung maliliit sa kanila. Ito, mustasa na ito. Bagong transplant. Kahapong hapon, nag-transplant ako nito. Yan, mustasa. Mustasa yan. Ito pa rin. And then, may katabi siya yung natirang lettuce. Maliit pa. Sa baba may dalawang lettuce pa rin. Dito, apat itong nandito. Ita-transplant ko yung dalawa na yon. Yung nasa dulo na yun. Yung dalawa. Doon. Sayang naman. Yan, meron pang isa dito. Pang transplant pa rin. Meron tayo ditong bagong pakana. Eto, mga pandilig sa halaman. Napansin ko pagka merong ganito, yung dahan-dahan yung pagdidilig niya sa halaman, mas mabilis lumaki yung ating mga tanim. Kagaya dito sa mustasa, pechay at lettuce. Eto mga nauna kong tanim, kasabayan pa halos ito nung hinarvest ko doon sa nakasabit na yon. Pero ang bagal nilang lumaki. Ayan o, dalawa itong stainless na pinagtaniman ko. Hindi sila ganun kabilis lumaki. At pinag-aaralan natin kung bakit ganun. So ngayon, dahil may bago tayong natuklasan, etong pandilig na ito, inurasan ko po siya. Kaya niya 1.5 oras hanggang 2 oras. Kaya niya na diligan etong nasa tapat niyang halaman. Gaya nitong lettuce, 1.5 oras. Pinapatak-patakan lang ng tubig yung tanim natin na lettuce. Ang maganda po dito, ito palang lettuce, napansin ko rin sa kanya kasi kahapon ang liit pa nito, etong sibol na ito, mas mabilis siyang lumago pagka meron siyang ganito, papatak-patak lang yung pagdidilig sa kanya. Tumatagal siya ng 1.5 oras. Siguro pag kinontrol pa yung paglabas ng tubig, kaya niya yung 2 oras hanggang lampas pa, higit pa. At ang maganda po sa pandilig na ito, madalas nakakainom yung halaman, yung ating mga tanim. Kasi po itong halaman, yung normal na pagdidilig natin, kung mapapansin natin, pag binuhos natin yung tubig, pag tayo ay nagdilig, maya maya wala na yung tulo dito sa ilalim, hindi na siya tumutulo. Ibig sabihin, hinihintay niya na lang matuyo yung tubig na nandun sa kanya, nandun sa lupa. Ano po? At hindi naman lahat ng tubig na yon ay nasisipsip ng halaman. Ang maganda dito, 1.5 oras nakaka sip-sip ng tubig itong ating tanim. Kaya mas mabilis lumaki itong lettuce kasi mas matagal na nakakasipsip o tuloy-tuloy siya
sipsip ng tubig. Ayan yung pagkakaiba niya. So kahit mainit, pag meron tayo nito, maganda yung pagtubo ng ating halaman kasi nasusupply niya ng tubig. So ngayon, mas mabilis yung paglaki ng ating mga tanim kung gagawin natin yan sa bawat puno ng ating tanim. Kaya lang, kailangan natin ng maraming plastic bottles. Ano po, gaya nito, ito ay maliit lang to yung 350 ml. Maliit lang siya. Ito malaki-laki to kasi 500 ml to. Kung ito tumatagal ng isa't kalahating oras, pag ganyan lang yung kanyang patak, pag ganyan kabagal, ayan eto mas lalo na kasi 500 ml to. So mas maganda, mas malaki. Kahit magbakasyon tayo, pag malaki yung pandilig natin dyan, pagbalik natin, nandyan pa rin sila at tuloy-tuloy na nakakasipsip ng tubig yung ating halaman. Patuloy siyang nadidiligan at tuloy-tuloy yung kanyang paglaki. Yan. Isa pa nakita ko rito, dahil ito ay nakatanim dito sa balat ng niyog, dun sa bunot ng niyog. Eto kasing bunot ng niyog, ginagamit talaga yun sa halaman, yung kokopit. Ang purpose po ng kokopit, siya po ay water absorbent. Etong bunot, siya na mismo yung mag-hold ng tubig. Ano po? So bukod dun sa nag-hold siya ng water, hindi na kailangang i-improve na masyado yung water holding capacity. So mahalaga na garden soil pa rin yung ating gagamitin, pero mas ibig sabihin mas maganda yung kanyang water holding capacity kasi water absorbent yung bunot ng niyog. Kaya ito yung nakita ko maganda rito sa tanim nating lettuce. Mas mabilis yung pagsibol ng kanyang dahon ng panibagong talbos. Ayan marami po akong ginawang ganito, yung pandilig na ganito. Ayan, yung mga tanim ko, may bago akong tanim doon sa bunot pa rin. Ito iba naman ang style nito kasi ito patayo naman yung ginawa ko dito. Ayan, mustasa yan. Ayan, bagong transplant yan kahapon lang. Eto nilagyan ko rin yung bell pepper. Ganda ng bunga nito Ayan meron siyang tatlong malalaki, tapos may mga kasunod. Yan, nilagyan ko rin yan kasi pagka ganyang fruiting stage, mas malakas yung pag-sipsip niya ng tubig. Mas maraming tubig na kakailanganin siya. Ito yung nakatanim sa maliit na container. Nilagyan ko rin to. Ito yung na-harvestan ko ng dalawa. Ayan yung kanyang pinagkunan, yung tangkay. Ayun. And then may panibago siyang mga bulaklak. Ito ganun din. May panibagong bunga itong siling panigang. Ayan naubos ko na yung naunang bunga nito. Ayan, mga kasunod na yan, pangalawang bunga niya na. Tapos ito, nililipat ko lang ito, sinisilong ko siya. Pinag-aaralan ko kung ano yung kaibahan ng hindi na uulanan at saka yung papatakan ng ulan. Ito kasi sinisilong ko ito, so nilalagay ko lang dito pagka hindi malakas yung ulan. Kasi kung napansin natin, ayun, may tumutulong sa kanya. Tinapat ko dito sa
bunot. Sayang naman yung bawat patak ng tubig. Malaki pa yung mayaambag niyan sa ating lettuce. So, salamat po sa panonood. At kung bago ka lang at hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel, hit the like button, at huwag mong kalimutan ay cultivate yung bell icon nang sa ganon ay ma-notify ka sa i-upload kong mga bagong video.